Welcome to my channel, Learn with Teacher Annie. Matatag Curriculum, Language Grade 1, Quarter 3, Week 6. At ang ating tatalakayin ay tungkol sa kahalagahan ng kalinisan sa sarili at pamayanan. Day 1. Ngayon mga bata, suriin at pagkumparahin ang dalawang larawan. Ano ang inyong mapapansin? Mahusay! Ngayong araw, tatalakayin natin ang kalinisan at kahalagahang dulot nito sa atin. Narito ang mga gawaing pag-unawa sa mga susing salita o parilala, mikrobyo o bakterya. Ito ay maliliit na mga organismo na maaaring magdulot ng impeksyon. Ating talakayin ang kalinisan at kahalagahang dulot nito sa atin. Ngayon ay magbasa tayo. Handa na ba kayo? Ang ating babasahin ay pinamagatang Bunty and Bubbly. Isinulat at iginuhit ni Sorit Gupto. Mahilig si Bunty na makipaglaro sa mga paru-paro. At sa mga ibon. Mahilig din siyang maglaro ng mga papel na bangka. Mahilig din siyang gumawa ng palasyong buhangin. Pag-uwi ng bahay ni Bunty, inutusan siya ng kanyang nanay upang maglinis ng katawan, ngunit tumanggi si Bunty. "Ayoko sa sabon," padabog na sigaw ni Bunty. Isang gabi, nanaginip si Bunty. Ang pulutong ng mga mikrobyo at bakterya ay inaatake at sinisira ang kanyang palasyo. Takot na takot si Bunty at tumakbo habang sumisigaw ng "Tulong! Tulungan niyo ako!" Biglang sumulpot ang Haring Sabon. "Huwag kang matakot, Bunty. Sige, sugurin ang mga bakterya at mikrobyo," utos nito sa kanyang pulutong na mga kawal. Sinugod ng mga kawal na bula ang mga mikrobyo at bakterya. Natalo at napaalis ng mga bula ang mga bakterya at mikrobyo. Mula noon, mahilig na rin si Bunty na linisin ang kanyang katawan. Ngayon mga bata, sagutin natin ang mga tanong. Una, ano-ano ang mga hilig ni Bunty na ginagawa? Pangalawa, ano ang utos ng nanay ni Bunty pagka-uwi niya? Pangatlo, sinunod ba ni Bunty ang nanay niya? Bakit hindi? Pang-apat, ano ang panaginip ni Bunty? Panglima, sino ang tumulong kay Bunty nang lusubin ang kanyang palasyo? Pang-anim, ano ang natutuhan ni Bunty sa kanyang panaginip? At pang-pito, bakit mahalagang maging malinis tayo sa ating katawan? Mahusay mga bata! Pumili ng isang larawan at sabihin kung saan at paano ito ginagamit.
Mahusay! Ngayon naman ay manood tayo. Handa na ba kayo? Kalusugan ay kayamanan, lagi nating tandaan. Batang kinagigiliwan, malinis sa katawan. Ang ngipin sipilyuhin, katawan ay kuskusin. Ang kuko ay gupitin, buhok ay suklayin. Pag malinis ang katawan, malayo sa dumit mikrobyo. Kaya itong aking payo, upang sakit ay maiwasan. Pagpatuloy mo iyong magandang nasimulan. Malinis na pangangatawan, pananamit at sa paligid man. Ngayon mga bata, lagyan ng check ang kahon ng checklist kung ang mga sumusunod ay nagagawa mo at X naman kung hindi. Day 2. Mga bata, sagutin ang tanong. Ano-ano ang inyong ginagawa upang mapanatiling malinis ang inyong kapaligiran? Mahusay! Sa araw na ito, makikilala natin ang mga taong nagpapanatili ng kalinisan ng ating paligid. Gayon din, matututuhan natin ang iba't ibang gamit na katuwang natin sa paglilinis ng ating paligid. Narito ang mga gawaing pag-unawa sa mga susing salita o parilala. Pagwawalis, pagpupunas, pagbubunot. Ating talakayin ang mga katuwang natin sa paglilinis ng ating paligid. Ngayon mga bata, maglalaro tayo. Ito ay tatawagin, hulaan mo sino ako. Narito ang panuto. Magpapakita ako ng mga larawan at kikilalanin o tutukuyin ninyo kung ano ang kanyang trabaho. Mahusay! Ngayon ay sagutin naman natin ang mga tanong. Una, ano ang trabaho ng janitor, hardinero, basurero, at tagawalis ng kalye? Pangalawa, ikwento mo nga ang kilala mong tumutulong sa paglilinis. Pangatlo, paano kaya kung walang mga taong nagpapanatili ng kalinisan ng paligid? Pang-apat, bakit mahalagang panatilihing malinis ang paligid? At pang-lima, paano ka makatutulong sa pagpapanatiling malinis ang paligid?
Mahusay! Ngayon ay pumili ng isang larawan at sabihin kung saan at paano ito ginagamit. Mahusay mga bata! Nalaman natin ang kahalagahan ng malinis na kapaligiran kaya nararapat pahalagahan natin ang mga taong nagpapanatili ng kalinisan ng ating kapaligiran. Ngayon ay mag-isip ng isang taong nagpapanatili ng kalinisan ng ating paligid. Pasasalamatan natin siya sa pamamagitan ng pahayag na Day 3. Ngayon mga bata, sagutin natin ang mga tanong. Nakakita na ba kayo ng maruming kapaligiran? Ano kaya ang mangyayari kapag maraming basura ang nakakalat? May kilala ba kayong nagkasakit dahil hindi malinis ang kanyang isinubong pagkain? At ano ang mga nakikita ninyong drawing o larawan na nagpapaalala kung saan itatapon ang basura? Mahusay mga bata! Ngayong araw, matututuhan natin ang kahulugan ng mga environmental icons na nakikita natin sa ating paligid at pag-uusapan din natin ang epekto ng maruming kapaligiran. Ating talakayin ang environmental icons. Ngayon ay isagawa natin ang mga sumusunod. Magkakaroon tayo ng isang environmental stations. Ipakita ang malalaking guhit ng mga icon ng kapaligiran sa 4 na sulok ng silid. Palakad-lakad ang mga mag-aaral at tukuyin ang bawat icon. Mahusay! Ngayon ay sagutin natin ang mga tanong. Una, sino-sino ang dapat sumunod sa mga babala at paalalang ito? Pangalawa, bakit kaya dapat sundin ang mga babala o paalalang ito? At pangatlo, ano ang mangyayari kapag hindi sinunod ang mga babala at paalalang ito? Mahusay mga bata! Ngayon naman ay sumulat ng mga pahayag ng sanhi at bunga na may kaugnayan sa lugar. Ang mga sumusunod ay mga halimbawa. Mahusay! Tandaan, ang malinis na kapaligiran ay kayamanan. Ako ay katulong sa pagpapanatiling malinis ng kapaligiran. Ipaliwanag ang ibig sabihin ng bawat icon. Isulat ang sagot sa nakalaang patlang. Day 5. Ikatlong lagumang pagsusulit. Mahusay mga bata! End of week 6. Thank you for watching!
Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!